Hey guys, good morning. Today is April 19, Saturday, Black Saturday. So, nandito kami ng Monday, April 14. This is our 6th day na. Okay. Then tomorrow lilipat tayo sa Chimchachoy. Ngayon nandito tayo sa Tungchung Station sa Novotel City Gate 8 and 11. So, tara, sama kayo sa amin. Yes. Ito yung room, guys. So, ito yung view sa 18th floor, guys, no? Ayun yung swimming pool yung pinuntahan natin kanina. So, ito na. 18th floor to, guys. Ganda. So, ito yung pinaka-room, guys. 1811. And ito yung pinaka-favorite ko. Grabe. Tanaw mo yung buong Hong Kong. So, yun nga. Last na namin. Tomorrow, full naman ang natin experience. Itong gym na experience ko, ang ganda, guys, tahimik lang. So nakaka-amaze yung water nila, guys, parang cone. Ayan, tapos hindi siya ayan, walang leak. Ganito yung cup nila, galing. So guys, mas marami pala talaga ng tao pagka weekend, Friday, Saturday, saka Sunday, mas maraming tao. Kasi ngayon, bumaba kami mga 8:30, maaga, ang daming tao. So pag ganong maraming tao, hindi kinakaya yung refill. So talagang hihintay tayo. Yun, dami. Tala, kain tayo, let's go. Pero same lang yung guys, same lang yung menu nila. Walang nabago, kung meron man 1%. Let's go, kain na. Ang dami pa rin tao, guys. Na is 10 o'clock. Dami pa rin tao. Anong oras pa ba? Ba't ang dami nag-check-in pa rin? Saturday kasi, guys. Kaya ang daming tao. Diyan ako dito sa loob. Ayan, tanaw ko yan sa lapag eh. Sa taas tayo, nasa taas tayo. So guys, tignan nyo yung mga taxi nila dito. Ito yung pinaka-babaan. Dito kami bumaba, lobby. Ito yung pinaka-taxi nila. Ayan, medyo sabi ko kaya careful kasi kahapon medyo sa Disneyland maraming nakakadulas na parte, may mga bakal kasi basa eh. So ito yung City Gate, Novotel Hong Kong City Gate. So nandun kami sa 1811. Yung view namin, tanaw namin tong nakikita namin sa lapag, ang ganda, kaya ito iniikot natin. Kaya yata papunta rin dun, no? Ayun, no? O yun, nandito na tayo. So punta tayo sa kaliwa. Ito yung wow. Uy, niwan nyo. Sabi ko dito sa kaliwa, kung maliwa na kayo kagad. So makulimlim pa rin. Ayan o, ayun yung dito may diyan kayo. Kasi sarado. Ayun o, nakasarado. This no cycling. Guys, ang ganda dito. Sana may ganito sa Pilipinas. Yung sa Makati, di ba meron, no? Ayan, pwede na tayo dumaan dyan. Ayan, no? Bukas. Tara, dito na tayo dumaan, ha? So, ayun yung hotel. Itong baba ng hotel. Kasi hindi namin ginagawa yun, eh. Pero yung gym na ikot na natin, no? Yung gym sa swimming pool, nasa 3rd floor. Pero ito yung paligid, yung vicinity. Yan. Ayun, nandun kasi natatanaw ko from there sa taas. Ito yung nila, guys. Diba? Pambata. Ayan. Ayan, ganda, lambot. 7 nakalagay 5 to 12.
Play area 5 to 12 years old. Under so ano, 5 to 12 years old dito, guys. Parang playground siya. Tapos may yung ano nila, may upuan. Hindi na maganda dito. Merong ano, wifi. Ganun kalupit dito. May wifi within the vicinity. Me left, me. Ayun o. Dito. O sige, pwede dyan. Pabalik na lang tayo doon. Sige. Para siyang Baguio, no? Diba? So, paikot yun. Ayun yung nakikita ko, guys. May volleyball court, may basketball court, tapos may soccer pitch. Ayun, no? Tapos may toilet dito. Ayan siya. Anong pangalan niya? Braille and Mantong Road Park to. Mantong Park. Ayun yung Novotel, guys. Oh. Kitang kita. Nasa baba lang. So hindi na, later. So ang ganda, diba? Very quiet. Dito nagtatakbuhan yung mga bata. Tanaw ko dito yung bilog. Tapos dito yung volleyball court. Pagka ano, kala mo napakalawak, pero pag nasa labag ka na, maliit lang. Ayan. Doon kami. Nasa 18th floor. Parang may bukas na. Ayun. Basta doon, guys. Ayun. So, ayun yung basketball court. Nandun yung soccer. So, dito tayo dadaan. May maliit para si Step. Ano yun? Oo, nag-ahay oh. Nag-ahay. Hello. 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 Morning. Ang cute. Mag-aaral maglakad din. Oo. Nag-aaral pa lang ba? Tapos yung ganda ng basketball court nila, guys, oh. Ganda ng basketball court nila. Nakatingin sa inyo, mami. Ayun yung hotel. Ito, ewan ko, hindi ko lang alam kung anong parang condo to eh. Oh? Condo? Ha? Condo, no? Tingnan mo yung park nila, guys. Ang ganda, ang linis. Ang linis. Tapos, ayan, may vending machine din. Ayun yung basketball. Ayun yung soccer. Tapos, oh, may mga nagba-basketball na, oh. Pocari Sweat talaga. Ayan, mga drinks. Tapos octopus card din yung gagamitin. Ayan, oh, napakasimple lang. O, ito yung toilet, may changing room. Ayun, oh. Kumbaga, hindi mo kailangan ng membership dito, guys. No? Hindi mo kailangan eh. Ayan, oh. Yan na yata yung port. Oo. Pero sigurado, guys, pagka sa Pilipinas ganito, nako, napakadaming pupunta. Ayan, oh, nakalagay, guys, oh, Wi-Fi Hong Kong. Hi, Wi-Fi Hong Kong at hotspot. Ayun, magpapapicture kami dito. Ito pala yun. Ito yung katabi ng Novotel. So, papicture tayo dito. Okay. So, yun, nakapagpapicture tayo doon, no? Mantong Road. Ayun, may Mantong Road. Saka ito yung Mantong Road Park. Tingnan mo yung ano nila, oh. Kaya napakalinis. Diba? May plastic, may metal, may waste paper. No bicycle, please. So, ano siya? Ano? Soccer. Ay, kumbaga soccer. Ayun, may nakikita ako, guys, dito mga nagta-tai chi. Ito yung soccer. 9:55. May orasan. Ang ganda. Ayun si ate nagta-tai chi, oh. Ayun, nagta-tai chi si ate, oh. Ayun. Oh, ayun na yung ayun na yung bus station, oh. So, ang lawak, guys, tingnan mo. Saan ganda talaga. Ayan. Ganda na. Lakaran. So, oh, ayun, meron doon parang mga doon yung mga nagta-tai chi talaga.
Ang ganda dito. Grabe. Ang ganda ng mga halaman. May nalakaran kami ni Steph na ganito, parang sa ano, Manila Peninsula. Mami, parang sa Manila Peninsula. No? Ayun yung mga bus, oh. Port yan, port. Oo. Anong port? Yung mga barko, mga boat. May mga upuan nila, oh. Mga halaman. Ayun sa... Yung nilakaran namin na ganito parang sa Manila Peninsula lang sa atin, sa Makati. Ganito siya. Parang highway na to, oh. Diba? Ang ganda. Ikot lang tayo. Hindi nga. So ayun pa rin yung Novotel. Ayun yung ano natatanaw natin. Ang layo na nito eh. Ang liit na. Pero minsan nung nakatanaw ako sa gabi, parang 11 PM guys, meron pa naglalaro. Yung mga naglalaro pa. So ganun sila ka-active dito. So yung fresh air, maamoy mo. Wala naman siyang ganong hangin. So hello, good morning. Yan. So, magbibigay tayo respect pag may mga tao dito. Siyempre, mga taga dito, mga locals yan. Nakatingin naman sila sa atin. So, good morning. Tapos, tumango naman sila. So, kasi natutuwa rin sila pagka may bumibisita. Siyempre, sa ano, before, medyo ano sila, yung close mind na ano, yung parang ayaw nila ng visitors, no? Pero syempre dahil tumatagal, nakikita nila maraming pumapasyal, and then nalalaman nila na ano rin yun, para nakakatulong sa kanila, especially pag tourism, di ba? Katulad sa atin sa Pilipinas, talagang yung government natin tinatry nila na mag ano ng tourism, kasi the more na maraming pupunta sa bayan natin, syempre yung economy lalago. Parang dito, tignan mo. Kaya sana maging ano rin yung Pilipinas, no? Maging world class para lahat ng mga tourists or ano pupunta sa atin. Although marami talaga yung mga nagbe-vlog, mga YouTuber bumibisita sa atin kasi ang bilis ng ano nila eh, yung subscribers nila, yung views nila, na monetization. Pero guys, dito nga pala ang ano ko lang sa inyo, nagtataka kami kasi ano na to eh, parang country of China, walang TikTok. So pag open ko ng TikTok, magti-TikTok sana kami ni Steph, wala. Tapos pati yung isa, yung ano, yung ChatGPT, walang AI dito guys, wala pang ChatGPT. Hindi ako makapasok sa account ko. Buti na lang meron akong software na binili na labas sa ChatGPT. So ay ano nga pala, mag-comment kayo kasi ipapatry ko sa inyo. Meron akong demo. So yung AI software ko na yon is all about mga stuff, no, AI stuff na pwedeng magkaroon kayo ng sarili nyong graphic designer or accountant. Hindi na kayo mag-hire na accountant, AI na siya. Social media manager, no? Ako yung akin, yung YouTube expert, di ba? Kasi hina-hire ko yun para magkaroon ako ng idea paano ko i-boost yung YouTube channel ko. Picture mo daw. Ang ganda dito guys. Pabalik na kami sa dito tayo magpa-picture. May Stephanie, wait, di ka dito. Si Stephanie may sariling ano kasi naka-headset. Ayan, tignan mo yung mga puno nila, oh. Ito talaga guys, ito talaga totoong puno to. Kasi yung napunta kami sa Disneyland kahapon, yung lalo doon sa Jungle Cruise, parang iba yung mga puno, parang ano lang, artificial. Ito talaga yung ano, yung natural and real puno, yan, oh. Ayan. And meron nga pala tayong tip guys na End na ba yan? oh, dito. Yan. Oh.
And ngayon, May magja-jogging. sa panyo. Nagja-jogging na. So may mga nagja-jogging talaga dito, may mga basurahan. So yun nga guys. Maraming sa ate. Oo, doon nga may ikutan. Kasi doon yung labas doon sa playground. Ito guys, ang isa sa nagustuhan namin pag mga mas favorite namin, naglalakad sa mga puno. Yan oh. Oh, ayun yung MTR oh. May train. May train dito guys. Ayun yung train oh, narinig namin. Ito, train na to. Yan, nakikita nyo na yan. Train yan. MTR pala. Gaya nga ng sinasabi ko. Ayan, tatanggal ako sombrero. Kasi yung mga puno na yan guys, meron yung universal chi. Ang tawag doon, life force, no? Life force. Kaya may tai chi, may qigong. Pag sinabing chi sa kanila sa Chinese, mga yan, mga para isipin mo ang cellphone ka, kahit anong ganda ng pictures mo, kahit anong ganda ng model mo, kung wala kang power, walang energy, walang battery, energy, yun yung chi. Bali wala. So, nadidrain din tayo, di ba? Especially pag mga toxic yung mga kasama mo, tapos stress ka sa trabaho, tapos wala kang tulog, tapos yung mga kinakain mo unhealthy, mga process. So, sigurado guys, low bat ang energy mo. I mean, yung aura mo, yung chi mo, talaga nadidrain, no? So yun nga, iiwas tayo sa mga taong matoxic, stress, and kailangan chill lang. Tapos yung pagkain, sleep, special also yung exercise. And then itong sinasabi ko ngayon guys, nakakatulong to, kaya nagtanggal ako ng sombrero, yung mga puno yan, kasi meron silang electrical, or sabi natin sa phone charger, nakakapag-charge tayo. Kung uupo ka sa puno, nakatabi mo yung puno from parang tipong mga 10 to 15 minutes, or doon ka sa dagat, cleansing din. And dito sa nature, kasi natanong ko yan kasi minsan nagkaroon ako ng na parang napansin ko, pansin niyo sa mga sementeryo, yung mga lapida nila, most of the hindi ko sinasabing lahat, okay, correct me if I'm wrong, pero halimbawa pinanganak sila ng April, ganon. So yun na dun. Oo. So ito, papunta na pala to ng mall. Ito yung Novotel. So balik tayo na halimbawa April, no? Before April, mga 3 months or minsan June, or katulad ako nung basta malapit sa tipong kapanganakan mo, may tendency na, di ba kasi dapat daw yearly nagcha-charge kasi kada birthday mo nag-aano ka ng bagong energy, which is hindi lahat. Kasi nga pagka gano'n nade-drain, or either yun yung reason, nade-drain yung chi mo, hindi mo alam, kahit sabihin natin nag-birthday ka o before mag-birthday ka, dyan nagkakaroon ng something like misfortune, or yung lack of energy, or nagkakasakit ka kasi nga mahina yung energy, kasi parang battery yan eh. So pag mahina na, di ba, sa phone or sa cellphone or sa kahit sa computer, pag medyo low bat na yan, ang dami na, minsan naghahang, or minsan, di ba, nagsa-shutdown mag-isa. So napaka-importante guys na alam nyo yun. Sana na makatulong sa inyo. So hindi nyo kailangang maniwala sa akin, pero it happens na ganun talaga. Minsan yung mga paniniwala natin, sana nakakatulong sa atin, diba? Kasi choice nyo yun eh. Katulad ako, mas choice kong sundin yung mga taong galing na sa, kumbaga, hindi sila mga false guru. Oo, kailangan ikaw yun, i-research mo. Hindi ka basta-basta makikinig sa kung sino-sino, di ba? Kailangan research mo kung accountable sila or reliable sila, o talagang nagawa na nila yun. So itong video ko guys, ginagawa ko to kasi
not only for myself, pero syempre para sa sarili ko to eh. Pag pinapanood ko yung video ko, naaalala ko yung mga pinagsasabi ko. Kasi parang ang pinaka-importante sa buhay guys is yung it's not where you are, it's where you're going. So kung saan ka pupunta, so saan yung desired place mo. Dapat meron kang ganun, may goal ka. Hindi kasi sabi nila, if you're not growing or you're not moving, you're dying. Tama yun. So kailangan, nandito na tayo sa mall, ang hangin. So kailangan meron kang in a day 1% meron kang progress, no? May nagmo-move, may nag-grow sa iyo. So paano mo gagawin 'yon? Eh di syempre makinig ka sa mga taong pwedeng makatulong sa iyo. Yeah. Like kailangan magaling kang mamili. Hindi ka basta-basta nanonood lang ng kung ano-anong dyan, nakakatawa. Kailangan meron ka rin something na na makakatulong sa'yo. So nandito na tayo sa pinaka loob ng mall. Ayun, mikot lang tayo eh. So yun nga guys, medyo kailangan make sure na may kasabihan pa nga, hindi mo kasalanan kung pinanganak ka na mahirap, no? Or hindi mo rin kasalanan kung pinanganak kang pangit. Hindi mo rin kasalanan kung pinanganak kang hindi matalino. So walang kwenta yun. Okay, wag mo nang isipin yung kung saan ka nanggaling. Ang isipin mo saan ka pupunta, ano yung gusto mo. So syempre, ang magiging kasalanan mo pag pinanganak ka, pag namatay ka uling mahirap kasi doon ka na eh, hindi ka nagbago. Kumbaga wala kang ginawa, hindi ka nag-work. Kung pinanganak kang nangamatay ka rin na pangit, gagagawan mo pa rin yun kasi di ba? Kung pinanganak kang engot-engot kasalanan mo pa rin yun kasi yun nga yung sinasabi kong kung papasok sila sa so yung sinasabi kong responsibility and accountability. Kailangan meron tayo nun guys. Napaka-importante nun. Hindi lang basta tayo nakikinig or kailangan ina-apply natin, no? Kasi yun nga sabi ko, ang nangyari sa akin talagang talagang tawag doon? Lesson learned, life lesson. Kasi ang dami ko rin na-investan na mga libro, mga mentors, mga coach, mga workshop, mga events. Yun, katulad ng basta hindi ko na iisa-isahin, pero meron akong mga mga proof. Pero alam nyo guys, baliwala lahat kung hindi nyo i-apply. Okay? Baliwala lahat kung hindi nyo i-apply. Sayang yung binayad nyo. Talagang kahit sa doktor may pinakita sa'yo, tapos pakonsulta ka, may binigay sa yung gamot, pero kung hindi mo siya i-apply, hindi mo gagamitin na iisipin na magaling ka na or talagang nakaisip ka sa tipong sakit, wala talaga, hindi ka gagaling ng ganon. And in the Bible, meron sinasabing pag sinampal ka sa kanan, sabi ni Lord, ibigay mo yung kaliwa. It doesn't mean na pag nahihirapan ka, ibibigay mo pa rin yung kabila, mahihirapan ka pa rin. Meron akong example niyan guys. Meron isang magulang, masama yung ginagawa ng anak niya. So ibig sabihin sinasampal siya sa kanan. Ang ginagawa niya, binibigay niya yung kaliwa. Ibig sabihin nagpapasampal pa rin siya sa kaliwa. So which is mali, no? Ang maling-mali guys. Ang sinasabi doon, hindi correct me if I'm wrong, pero pagka sinampal ka daw sa kanan, which is you're not feeling good or feeling bad ka, there's always a way na tumingin ka sa kaliwa, meaning always look for the brighter side. Okay? Always choose to feel happy, always choose to feel good. Yun yung contrast. Kasi hindi, pag sinabing kanan, kabila yun, reverse yun eh. Reverse ng kanan is left, reverse ng up is down.
Tama, reverse ng big small. So hindi pwedeng nasasaktan ka, sasaktan ko pa rin. Ibig sabihin turn right ng right yun. Kung walang left yun, hindi siya contrast. So ibig sabihin contrast ang sinasabi sa Bible na and Jesus Christ, contrast yun. There's always hope. Kung puro bad yung nangyayari sa'yo, nakatingin ka sa bad, tumingin ka sa kaliwa, no? Yung kaliwa na yun sinasabi, pag hindi maganda yung nangyayari sa'yo, huwag kang tumingin doon, tumingin ka sa blessings, tumingin ka sa mga bagay na yun nga, na magpapa-feel good sa'yo, gano'n. So may video mabigat tong so yun nga. So sana makatulong yun guys. Yung kung meron kayong gusto sabihin, mag-comment lang kayo. So yun yung mission natin dito. While nagta-travel, meron ka pa ring natututunan, hindi puro lang pasyal or feel good. So kasi kailangan meron ka pa ring na-apply sa sarili mo. Ulitin ko guys, hindi ako guro. Yung sinasabi ko is based on my experience. Diba? Katulad niyan ngayon, isa pa sa ang pinapalakas ko yung sarili ko kasi marami rin challenges. Lahat naman tayo maraming challenges eh. Pero yun nga, ito totoong kwento. One of my parent or mom ko talaga may siya, nasa critical na kalagayan. Pero birthday ko and it's also Lenten, no? So I choose to pray. Sabi ko, Lord, give me a strength. What will I do? Tapos napakalinaw nung sinabi niya, always choose to feel happy. Always choose to feel happy. That because I love you. Yun yung inaano niya. Mahal tayo ni Lord. Hindi niya gusto yung mga sakit, hindi niya gusto yung worry para sa'yo. As parent, siyempre magulang siya, yung anak niya ayaw niya nalulungkot, 'di ba? Ayaw niyang nahihirapan, 'di ba? Pero ang nangyayari, pinipili natin na yung opposite, which is yun yung kalaban. Yung pa isa guys, hindi lahat ng magandang bagay is hindi siya nung ginawa ni Lord yung itong mundo or hindi lahat good, kasama niya si bad. So dalawa talaga, diba? Kahit nung si Lord Jesus na tulad ngayon Black Saturday, nagpe-pray siya before siyang hulihin, talagang china-challenge siya ni nung kalaban ni Satan, diba? So ibig sabihin nandun na from the beginning, meron ng kalaban. So kaya nga yun yung sinasabing may contrast. So lagi ka dapat, imbes na titingin ka sa pangit na nangyayari, always look at the brighter side. Yun yung gusto ni Lord sa'yo. Always choose to feel happy. Always choose to feel love against anger. Always to choose to give rather than receive, diba? Yung mga ganong bagay. So sana may natutunan kayo habang naghihintay ako sa shopping nila team. Ayun, nandito tayo sa City Gate at April 19, Black Saturday. God bless you all guys. See you on my next video and thank you for watching. Bye bye. So ayun yung punta muna tayo sa swimming pool guys para makita nyo. Tapos punta tayo sa gym. Ito yung pool. Ito no. Ito yung gym. Yan, gym tayo. Yan yung gym. Ganda dito, lawak. Yan. May toilet din doon. Shower. Ito, wow, astig oh. So kailangan experience natin yan guys, diba? Siguro bukas ng umaga after ng breakfast bago mag check out. Yan. Ang ganda ng pool. Parang hindi naman ganang malamig, pero siguro mga ganitong oras yun, after mga 10. So yun nilakaran natin. Yun tayo naglakad kanina.
So, dun yung ano, sa elevator kanina nakatanaw tayo. Ang ganda. Wow. Wow, dito oh, pag meditate ka, ano kaya to? Kaya no? Rounder Garden, oh. Name, Rounder. Lover's Cube. Oh! Dito yung Rounder Garden, guys. Bilog siya. Ayan. Diba? So, wow, tanaw na tanaw kung ano guys, nakikita nyo doon sa harbor. Ang lawak ng ano, Hong Kong. Ang ganda dito. Ano yan? Ang gara oh. Ang ganda ng art guys. Tingnan nyo. Ang galing oh, marble. Parang marble na marble oh. Ayan. Pangalan nito, Window of Opportunity and Transformator. Opportunity. Sculpolo Bureau in Italy. So Italy pagaling yan guys. So what a view, look. Ito yung harap ng pag nakahiga ka dito sa isa sa mga to na i-experience natin. Diba? Upo kang ganyan. Oh, yan yung view. Yan, oh, nakahiga ako guys. Yan yung view ko. Wow, grabe no. Ang kaso umaambon na. May mga ibon. Tara na. Bango. Umaambon. Yan parang condo yan guys, you know? Condo siguro yan, yan. Lawak. Tapos ito from here bababa ka dito. Ay, parang hindi siya babaan. Tingnan lang natin, no? So nangyari walang tubig, pero parang tubig siya. Yan, tubig. Oh, I see. So water to, waterfalls to. Tapos dumadalo yan dun. So ito yung pinaka view guys, oh. So nasa third floor ng Hong Kong Novotel, no? So yun yung view. Ganda. So umiikot ako. Dito tayo dadaan sa kabilang panig. Yan. Whew. Hingal ah. So may hagdan din. Pero dito tayo dadaan sa may parang pwedeng ano, daanan na. Pathway of early life. This pathway connects to the lower, middle, and upper gardens. Example of fossil of early life forms. Clive miners. Actually guys, kailangan ko to. Lalo pagka medyo kinakapos ka ng hininga or hinihingal ka. Tingnan mo, habang naglalakad ka sa ganito guys, nakita mo yon, yun oh, mountain talaga, diba? Oh. Medyo hinihingal ako pero masarap. Yun yung saging. Ngayon, gusto ko yung mga ganito kasi para siyang healing. Kasi nandito yung peace of mind. Yung pa nga isa guys, ang pinaka yun. So diretso na to pababa. Ang gusto kong ginagawa is yung frequency ko na babantayan. Kasi number one sa mga hindi nakakaalam, nag-aral ako about law of attraction. So certified ako na law of attraction practitioner kay Joe Vitale, saka kay Dr. Nakalimutan ko na basta si Sir Joe Vitale and
friend yan ni Bishen, yung CEO ng Mind Valley. No, so alam, familiar kayo doon. Nagpa-certified ako doon. And then sa Zumba naman, Zumba instructor ako for Siam yung program nila. 7 doon, certified din ako. And then yung expert rating. So ang dami. So yun, sabi ko nga sa inyo guys, huwag kayong basta nakikinig, no? Sa mga sabi-sabi or ano, dapat alamin nyo muna, kilalanin nyo kung sino yung susundin nyo, sino yung model nyo. So based on ano, si Joe Vitale kasi is ano na talaga yun, authority na siya, ano siya secret part siya nila Bob Proctor. Yun. So The Secret, saka ni Rhonda Burns. Yan, sila ano, si Marie Diamond. Wow, angas oh. So pwede ko ang sarap sana maggumawa dito, ganyan. So isa sa binabantayan ko guys pagka law of attraction ano ka, number 1 is yung emotional awareness. So actually 3 lang ang formula sa pagiging mindful, no? Mindful is yung AAA na ginawa kong formula. So hindi ko siguro based on Napoleon Hill rin, yung Think and Grow Rich, si Bob Proctor. Ngayon ang minomodel ko nga is about sa law of attraction kay Joe Vitale. Ano yun, AAA is awareness, attention, and attitude. Okay, so yung pag sinabing awareness, emotional awareness ang number 1. Pag sinabing attention, kung sabi nga sa law of attraction, where your mind goes or what you think you become. So dapat pagka sinabing attention, saan ka nakatutok? Halimbawa sa mirror, nakita mo yung sarili mong naghihirap. So in law of attraction, na emotionalize mo yun kasi nagdalawa kaya nga emotional awareness, yun yung emotion, yun yung gasolina mo. And then doon sa attention mo, saan ka ba nakatingin, yun yung desire mo. Halimbawa, nakatingin ka sa walang pera. So parang yun yung mirror mo, parang scarcity, di ba? Scarcity is kalaban yan ng abundance. So kung doon ka nakatingin, ano yun, mirror, tapos nag-emotionalize ka, parang ano ba yan, hindi ko kayang bilhin yan. So yun nga sinasabing words become flesh. Yun, affirmation yun, magmamanifest yun guys. Katulad ako, parang marami na akong ginawang experiment. Kailangan, kung gusto mong magmanifest yung mga bagay-bagay, kailangan yung emotion mo, kumbaga sa gasolina puno. So paano mo gagawin yun? Emotional awareness na importante, enlightenment, peace, love, joy. Ulitin ko ha, enlightenment, peace, love, and joy. Okay? So kailangan lagi kang enlightened. Paano mo gagawin yun? So syempre number 1, lagi kang nagdarasal. Okay? Lagi kang ano, huwag mong sabihin na ano, kailangan center mo si Lord, di ba? Para enlighten ka. Tapos pag sinabi naman peace, pag sinabing peace guys, peace of mind, kailangan yun yung forgiveness. Wala kang ano, napatawad mo yung sarili mo, umpisa sa sarili mo, kasi kahit patawarin mo yung iba, kung hindi mo napapatawad sarili mo, baliwala yun. So patawarin mo yung sarili mo, patawarin mo yung iba, yun yung peace. Pag sinabi namang joy, lahat na nagpapasaya sa'yo, yung ano mo, kahit madyong, di ba? Okay yan, basta nagpapasaya sa'yo, pagsasayaw, pamamasyal, pagsha-shopping, lahat yan, joy yan. Yung love naman guys, yun yung number 1 din, sarili mo, no? Mahalin mo muna yung sarili mo, tapos mahalin mo si Lord. Kasi pag mahal mo si Lord, hindi ka makakaisip gumawa ng masama. Okay? So mahalin mo rin yung magulang mo, mahalin mo yung lahat ng nasa paligid mo kahit di mo kakilala. Basta sa'yo lahat nagsisimula. Kasi paano mo mamahalin yung ibang tao kung wala kang pagmamahal sa sarili mo?
ano lang yan eh, parang domino effect, no? Chain of ano yan, reaction. So kung hindi ka may sinasabing hurt people, 'di ba? Kita mo, hurt people. Yung mga nasaktan na tao, nananakit, totoo yun. Domino effect. So kung mahal mo yung sarili mo, masaya ka, enlighten ka, napatawad mo yung sarili mo, peace, tapos masaya ka sa ginagawa mo, and then mahal mo yung sarili mo, that's the time. Ibig sabihin, fully charged ka. Ibig sabihin, yung fuel mo, emotional awareness mo, ano ka, 100% battery, no? So magmamanifest lahat ng gusto mo. So kailangan mag-iingat ka rin sa pagka mataas yung emotional awareness mo. Huwag kang magwi-wish ng hindi mo ano. Be careful what we wish for. Isang example guys, yung mga pag sa parking area, hindi ako nawawalan ng ano, hindi ako nahihirapan mag-park, biglang may dumarating, di ba? Tapos sa mga celebrity guys, lahat na hindi kumbaga imposible mong ano mangyari. Isang example ko guys, si ano, lately lang, itong year 2025, si Dingdong Dantes. No, kasi lagi ko siya nakikita pag nagpapagasolina kami sa Caltex. And then ang dami niyang advertisement, dami niyang ads, lahat makikita mo si Dingdong Dantes. Sabi ko sa sarili ko, kailan kaya ako makakapagpa-picture kay Dingdong Dantes? So iniisip ko, pag nakita ko siya, magpapa-picture ako. So nangyari, nakita ko siya guys. Pakikita ko nila sa inyo kung paano yung picture namin. And then ito lang guys, April 17 birthday ko. April 15 punta kami dito sa Hong Kong. Isa sa idol ko at trinay ko lang, sabi ko mag-manifest kaya kung makita ko si Vic Soto, magpapapicture ako. So, wala pang ano siguro yun, wala pang 3 months or 4 months, lagi kong sinasabi yun. Nagulat ako guys, nasa likod ko si Vic Soto, nakita namin si Tali, tapos talagang sabi ko, what? Alam mo yung pag naniwala ka sa law of attraction, para ka mababaliw, magugulat ka na lahat ng nangyayari yun yung ginusto mo or sinulat mo. Ganun kalupit. So nakapagpa-picture ako kay Bossing, no? Birthday rin niya before ng birthday ko. And then may isa pa, my parents, yung nanay ko, na ICU siya. Okay, critical as in, kasi may edad na siya eh. Minanifest ko na magaling na siya. Minanifest ko na kasama ko siya dito sa Hong Kong. Namamasyal kami sa temple kay Big Buddha. All of a sudden, nag-message sa akin yung airpot ko na yun nga, parang nagdahilan lang si mama na biglang nag-stable yung heartbeat niya and everything is gonna be fine na. So mga ganun guys. So lagi kang thankful, gratitude. Yun yung pangatlo, yung 'di ba, emotional awareness, attention. So what do you want? And then yung attitude of gratitude. Yun, lagi kang magpapasalamat. Lagi tayo nagpapasalamat kasi sabi nga, there's ano, parang not every day is a happy day, or not every day there's a good or happy, but in a way na every day there's always you. That's the great gratitude, no? Kasi buhay ka pa eh, every day gigising ka. Yung iba nga wala na, ikaw nandito ka pa. That's the attitude of gratitude. Be always thankful kasi nandito pa tayo, at yun yung gusto ni Lord sa atin mangyari. To experience everything na nakatakdang ginawa niya para sa'yo. Kasi ako naniniwala guys, bago pa lang tayo pinanganak, bago pa lang tayo magkasala, bago pa lang lahat na i-wish natin, nakalista na yun sa kanya. That's the book of life. Nakalista na yun na mangyayari, nakatakda. So ang atin, gagawin lang natin, experience and be happy and be grateful all the time. Kaya ako, I always choose to be happy. I always
choose to be enlightened. I always choose to be at peace. I always choose to be loved. I always choose to be joyful. That's it. Diba? So, kung gusto nyo ng mga ganitong video guys, pupunta na ako sa gym. Tara na. Nakita ko dito may pumasok eh. So, dito na rin ako papasok. Ayan. So, time check. It's 11 o'clock. Ayan. Mag-gym tayo. Nandito na tayo sa gym guys. May changing room. Ayan, changing room. Pero tayo, mag-gym tayo. Okay? Ang ganda ng gym nila guys. So, mag-treadmill ako. Tapos, after ko mag-treadmill, after natin mag-treadmill, magbubuhat tayo for 1 hour. Okay? So, yun. Ini-experience ko rin yun. Number 1 din to, exercise. Okay? So, always make time to exercise. Always make time to pray. Kasama to love yourself is to make yourself stronger every day. Okay, let's go. See you on my next video, guys. Bye-bye. Yeah, guys. So, time check. 12:30. So, pumunta tayo dito mga 11:30. So, meron din tayong 1 hour. No? So, kanina meron nag-treadmill dito. Saglit lang siya, 30 minutes. Pero grabe yung katawan niya guys. Parang yung katawan ni Tomb Raider. Yung babae. Tapos ano rin siya. Taga dito siguro. Asian. No? Ang ganda ng katawan niya. Tapos ganyan lang yung ano niya. Oh. So